According sa ating source, ay totoong merong 4 na NBA teams ang nagka-interest kay Kai Sotto. Pero anyari? Well, 4 na NBA teams ang nagkaroon ng invites kay Kai para maglaro siya sa kanilang team workouts and minicamps. Pero napakasikip na schedule ni Kai dahil sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na kung saan alam naman nating lahat na pinili ni Kai ang paglalaro sa Gilas sa Olympic Qualifying Tournament than to attend the NBA minicamps and workouts. At ano kaya ang nagiging reaksyon ng 4 ng mga NBA teams na inayawan ni Kai? Well, hindi naman siguro inayawan, kundi hindi lang talaga kaya sa schedule ni Kai at mas pinili nila ang paglalaro sa Olympic Qualifying Tournament as they thought na mas makakatulong ito kay Kai na makamit ang kanyang NBA dream. Mas malaki kasi ang reach kapag sa Olympic Qualifying Tournament naglalaro si Kai dahil lahat ng mga NBA teams ay makakapanood sa kanyang magandang laro. And true enough, ginulat ni Kai Sotto ang buong mundo sa unang laro niya versus Latvia na kung saan akala natin ito na ang hudyat na kukunin na siya sa NBA. But sadly, nagka-injury ang ating idol versus Georgia at hindi sapat ang isang laro to convince the NBA na bibigyan nila ng NBA contract si Kai. So in other words, kung hindi pa nagka-injury, ay ibang-iba sana ang pinag-uusapan natin ngayon. For sure, kung hindi pa nagka-injury si Kai, ay makuha natin ang championship sa Olympic Qualifying Tournament na kung saan makapag-qualify ang Gilas sa Paris Olympics. Kung nakuha pa sana ng Gilas ang kampyonato sa Olympic Qualifying Tournament, ay siguradong pagkakaguluhan si Kai ng mga NBA teams, lalo na kung makapaglaro na si Kai sa Olympics. Ang daming mga what-ifs. Pero kampiyansa pa rin naman si Kai sa kanyang chances of playing in the NBA. At sa isang interview ay sinabi ni Kai na sa susunod na taon siya babalik sa US upang ipagpatuloy niya ang kanyang NBA dream. Crucial ang another 1-year preparation ni Kai dahil hindi kasi pwedeng madaliin ang pagpapalakas ng kanyang katawan. Iniunti-unti ito sa tuling ni Coach Melantin. At sa ngayon ay meron tayong nakikitang malaking improvement sa laro ni Kai dahil sa kanyang newfound strength. Mahilig na ngayon si Kai na gamitin ang kanyang katawan at hindi na umaatras sa mga banggaan. In fact, against Latvia, ay nakita natin kung paano niya dinominate ang laro. Kinuha niya muna ang ilalim sa pagsisimula ng laro at kalaunan ay lumikada naman siya sa labas in a complete display of firepower comparable sa mga elite NBA players. Kaya akala talaga natin after the Latvia game ay makakapasok na ang ating idol sa NBA. Wala ka na kasing hahanapin pa sa kanyang laro. Mapa-offensa man o depensa ay ginawa lahat ni Kai. Pero mukhang hindi pa talaga kanyang panahon. And we have to wait for another year dahil yan ang plano ni Kai. Huwag munang magpunta ng US this year upang ipagpatuloy ang kanyang development. After a year, ay it is expected na magiging mamaw na si Kai sa ilalim. And shout out at RBRT Ang. Kai being a 3-point sharpshooter would solve his injury problem as he doesn't need to battle it out under the board for his offense. Shout out at Eduardo Yabes. Improve na dapat ni Kai ang shooting at depensa at maihanda niya NBA. Shout out at Willie Agrano. Kailangan parihas ang FIBA dyan. Si Gordon pinayagan na maglaro sa Bahamas. Bakit di nila papayagan si Jalen Green o si JC? Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang Olympics naman. Si LeBron James ay clutch muli. Tinambakan ang Germany sa Paris Olympics warm-up.
At si LeBron James ang magdadala ng bandila ng US at siya ang magdadala sa US men's basketball team. LeBron James scored the final 11 points for the Americans down the stretch at ang apat na sunod-sunod na Olympic gold medalist ay nagtagumpay laban sa world champion Germany 92-88 sa laro nito sa London nitong Lunes ng gabi sa kanilang huling paghahanda bago ang pag-umpisa ng Paris Games later this week. Si LeBron James ay nagpakitang gilas muli at muli sa huling bahagi ng laro. Tulad ng ginawa niya nung weekend nang ang kanyang layup sa may 8 seconds na lang ang natitira sa laro ang nagbigay sa Team USA ng panalo na 101-100 laban ng South Sudan. Nagtala si LeBron James ng 20 points para sa Team USA habang si Joel Embiid ay nagtala ng 15 points at si Stephen Curry naman ay may 13 points at si Anthony Edwards ay nagtapos ng may 11 points. It was a good test for us and I'm glad we were able to once again, keep our composure, persevere like we did the other day versus South Sudan. It was a good win for us. At yan ang sabi ni LeBron James. Si Franz Wagner ang nanguna para sa Germany sa kanyang 18 points. Si Andreas Obst ang hero ng Germany sa kanilang panalo laban sa Team USA noong semifinals ng World Cup noong nakaraang taon ay may 14 points. Habang si Dennis Schroeder ay nagtala ng 13 points and 10 assists. Nagdagdag naman si Daniel Tyus ng 13 points para sa Germany at nagtala si Moritz Wagner ng 12 points. Ang US team ay nagtapos ng kanilang exhibition slate na may 5-0 ngunit may isang laro lamang na talagang madali. At iyon ay laban sa Serbia, ang kupunang haharap sa US sa linggo para sa kanilang unang laro sa Olympics. Sa ilang pagkakataon, binigyan ng problema ng Canada ang Team USA at ang Team Australia ay nagkamit ng pagbabalik sa dulo upang gawing interesting ang pagtatapos ng laban. At halos nagawa ng South Sudan ang upset bilang 43.5 points underdog. At ang Germany naman ay nagkaroon ng lamang laban sa Team USA. Pagkatapos ay naging oras na para kay LeBron James. Tinalo niya ang Germany sa 11-6 sa huling 3 minutes 57 seconds ng laro. At ngayon, hinihintay na ang Paris. Ang mga laro ay magsisimula na ngayong weekend. We've had every experience. Now it's obviously a matter of showing up when the lights are bright next week. I think we're ready. I think we're prepared. Now we have to perform. Yan naman ang pahayag ni Stephen Curry. Para sa pangalawang sunod-sunod na laro, ang Team USA ay nalagpasan ang 21 points mula sa labas ng arc at muling nagdulot ng problema ito para sa Team USA. Ang Germany ay 13 for 45 mula sa labas ng arc, habang ang Team US ay 6 for 17. At merong 39-18 na agwat sa puntos from the deep. At ang South Sudan ay mas lamang sa US ng 42-21 points from the deep. Hindi rin nakatulong sa Team USA ang 14 na turnovers kumpara sa 7 turnovers lang ng Germany.